Ano po, bale ako po pala si Abdul Shafour. Ako po religious advisor po ng Salam Faith Center. Islamic propagator, kumbaga. Kami po yung nagpaparating ng Islam sa iba't ibang lugar. Alhamdulillah. So sa Baguio po kami nakapag-aral sa Al-Ma'arif, kung saan doon sa Al-Ma'arif, pinag-aaralan po namin yung batas ng Islam. Kaalaman patungkol sa batas ng Islam. So, inshallah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu ala man ittaba al-huda. So, unang-una po, pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pinagkaloob sa atin ng pagkakataon na tayo po ay nagkakilala. So, itong mga bagay na ito ay bagay na itinakda ng Allah. Na lahat ng bagay dito sa ibabaw ng mundo na sinabi po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana. Ibig sabihin, isinulat na ni Allah lahat ng mangyayari dito sa ibabaw ng mundo bago pa niya likhain ang kalangitan at ang kalupaan na ang pagitan ay 50,000 years. Ibig sabihin, before pa malikha yung kalangitan at ang kalupaan, bago pa tayo magkakilala, bago pa tayo magkaharap-harap ngayon, lahat ng ito ay isinulat ng Allah. Mabuti, mapasama, lahat ng bagay na ito ay itinakda ng Allah. So, kayo po, ma'am, kayo po ay isang police officer dito, no? Tapos, Tausug, pure Tausug po kayo. Chinese, pares po tayo. Chua pa pilido ko, pero Tausug po ako. So, kayo po, sir, ay laking, gusto ko muna ng provinces, step by step muna natin. Kasi ang mahalaga dito is maunawaan niyo po ang Islam. Ang aral po ng Islam, sir, la ikraha fi din. Ibig sabihin, there is no compulsion in religion. Walang sakilitan. Hindi pwede si ma'am na sabihin niya na mag-Muslim ka. Hindi po pwede. Kailangan maunawaan mo ng buo yung Islam. Kapag maunawaan mo na, doon mo lang siya tatanggapin ng buong puso at doon ka lang magiging Muslim. Kasi baliwala ang pag-Muslim ng isang tao kung wala sa puso niya. Ang iman, binabanggit ng dila, sinasa puso at kinikilos ng katawan. Ibig sabihin po ng pananampalataya. So ngayon, ang Islam, sir, para po malaman nyo, ito po ay hindi hinango sa pangalan. Hindi siya hinango sa pangalan ng tao, katulad ng Buddhism, galing kay Buddha. Ang Islam, al-Islamu bitawhid. Ibig sabihin po nun, ang Islam, ito po yung pagsuko mo sa kaisahan ng Panginoon. Kayo po ay Katolik. Wa inqiyadu bitta'ah. Ibig sabihin, at yung pagsunod. Matapos mong paniwalaan na meron nag-iisang Diyos, kasunod po nun yung pagsunod mo dun sa nag-iisang Diyos. Kung bakit ka sumusunod? Kasi naniniwala ka na may nag-iisang Diyos. Wa bara'atu minasyirk wa ahlihi. At ito na po yung pagtakwil sa mga Diyos-Diyosan. Kabilang po yun sa ibig sabihin ng Islam. Ulitin po natin, ang Islam, ito po yung paniniwala sa nag-iisang Diyos, at ito po yung pagsunod dun sa nag-iisang Diyos na pinaniniwalaan mo, at pangatlo po yung pagtakwil sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Ngayon, balikan natin. Ano po ba ang aral ng Katoliko? Balikan po natin ang Ten Commandments. Sa kasaan po doon, panahon po ni Moises sa Torah, naniniwala din kasi ang Catholic din, sir. Sa Torah, sir, binanggit doon, thou shall not worship other than God alone. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos, liban sa nag-iisang Diyos. Ibig sabihin, nag-iisa lang. Kapag ikaw sumamba ka sa nag-iisang Diyos, ibig sabihin, sumuko ka na. Kasi yun ang una eh. Al-Islamu bitawhid, ang pagsuko mo sa nag-iisang Diyos. Ngayon, kapag sumuko ka na, sir, ang tawag po sa iyo ngayon ay Muslim. Sa Security Exchange Commission, makikita po natin doon kung kailan nagsimula ang Iglesia at sino ang nagtatag, kailan nagsimula ang Catholic at sino nagtatag. Lahat po ng religion, nakaregistered po yan sa sect, maliban sa Islam. Bakit? Kasi wala pa po sect, meron ng Islam. Paano ko papatunayan yan? Si Adam po ba sumuko? Sumuko si Adam eh. Si Adan. Sumuko siya sa nag-iisang Diyos. Ibig sabihin, Muslim po tawag po. Ang Islam, pagsuko, ang Muslim, yung sumuko. Para malinaw. Ang Islam, pagsuko, kapag ikaw sumuko ka ngayon, tawag sa iyo Muslim. So, babalikan natin, hindi siya hinango sa pangalan ng kahit sino man. So, kapag ang isang tao sumuko, sumunod, tumalima sa nag-iisang Diyos, ibig sabihin Muslim siya. So, si Adam, Muslim, wala pang sect nun. So, ibig sabihin, ang nauna pong relihiyon ng mga tao ay ang Islam. Kasi magmula pa lang sa unang tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, andun na po nakapaloob yung pagsuko nila. Ngayon,
Napaliwanag na natin na ang Islam at ang Muslim. Sa pag-aaral niyo ng Bible, sa history, sino po ba yung pinakamarangal na babae? Banal. Halos sambahin na ng mga Katoliko. Birhen Maria. Banal, Birhen, nagkaroon na anak, si Jesus, naniniwala rin po kami dyan. Ang pinakamarangal na babae na namumuhay sa kapanahunan natin ngayon, mga madre. At kung mapapansin natin, si Mama Mary, nakatakip ang kanyang ulo. At ang mga madre, nakatakip ang kanyang ulo. At kung sino na nagsasabuhay nun, sir, ay ang mga Muslim. Kung makikita natin sa mga kamusliman. Ngayon, anong dahilan? Ito ba ay nakasaad sa Biblia o wala? Nakasaad din po sa Biblia, sir. Meron ba tayong cellphone na pwede mahiram na may Google? Bakit natin gagamitin Google? Para makita ni sir na hindi tayo bias. So, sir, ito po, maging sa Biblia, ito po ay ipinag-utos. Kung ayaw magbelo ang isang babae, magpaahit na siya ng buhok. Yamang kahiyahiya sa babae ang magpaahit o magpagupit ng buhok, dapat siyang magbelo. So, ibig sabihin, maging pala sa mga Katoliko ay inutos na ang kababaihan magbelo. Tingnan nyo sir, kung bakit natin nasabi na kabanalan siya. Kapag merong isang babae dyan naglakad na kitang-kita yung mga aura niya, kung maging yung mga hindi dapat natin tingnan, lahat ng lalaki din yun. Doon mo nga makikita na may kasama kang di lalaki. Uy, ba't di ka tumigil? Di ba? Kasi hindi siya na-attract eh. Pero doon sir, sa paglingon pa lang natin, nangangahulugan lang na lahat tayo ay natukso. Ngayon, kapag ang babaeng dumaan dyan ay balot na balot ng saplot, buong pagkatao niya, halos ayaw natin tignan. Halos di natin tignan. Halos nahihiya tayong tignan. Tama? At ito pa sir, pag pumunta ka ng Amerika, ang Mama Mary doon kano. Pag pumunta ka ng China, ang Mama Mary doon in check. Pag pumunta ka dito sa Pinas, Asian. Pero magkakasundo tayo sir, magpa-Hudyo, Kristiyano at Muslim, lagyan mo lang ng takip sa ulo si Mama Mary. Kahit ano itsura niya. Tama? Ibig sabihin, yung kasukutan niya ay palatandaan ng kanyang pagiging mahinhin at banal na babae. Kasunod sir, bigyan kitang halimbawa. Nasagot ko na kung bakit ang mga Muslim ay mayroong takip sa ulo. Para lamang naman, kasi baka nakikita natin ang mga Muslim na ito. Init-init na, nagtitinda pa sa overpass, tapos nakabalot pa. Ibig sabihin, sumuko sila sa Panginoon. Biblia at Quran, parehong tinuro ang pagtatakip. Ngayon sir, sa mga lalaki, kung mapapansin mo, may balbas ako. Di sir, wala kasi sa duty. Hindi natin naiwasan eh. Duty talaga. Minsan, bawal, di ba? Kahit sa restaurant, minsan bawal. So, kung mapapansin natin sir, ang mga Muslim may balbas. Tama? At hindi mo makikilala ang mga rebulto. Pag pumasok ka sa simbahan, Katoliko, lahat ng rebulto doon may balbas. Hindi mo makikilala si Jesus kung walang balbas. Ngayon, utos ba ito sa Biblia? Bakit po sir lagi ginagamit ang Biblia? Kasi bilang Katoliko, alam ko mauunawaan mo. Kasi bakit? Kahit ipaalam ko sa iyo yung Quran, hindi mo paniniwalaan kasi bakit? Wala pa yung tinatawag na pananampalataya. Pero matapos ng usapan natin na to sir, maniniwala ka na ang Quran ang nagpapatotoo. Ngayon, Google ulit tayo, okay lang? Ngayon sir, gusto ko lang mapakita sa iyo sir, na karamihan sa mga taong yumakap sa Islam ay dati pong magbabasa ng Biblia. Kakabasa ho nila ng Biblia na ipagtugma nila na ang Islam ang siyang nagsasabuhay ng Biblia. Huwag niyong gupitin ng pabilog ang mga buhok sa balibot ng inyong ulo, ni huwag mong sisirain ang dulo ng iyong balbas. Biblia po yan. Batay sa Biblia, batay sa Quran, kailangan ang babae na kabelo at ang lalaki may balbas. Ang utos naman sa Quran, sir, hayaan. Hindi sinabing kapag, paano naman yung mga walang balbas? Kailangan magpabalbas? Hindi naman. Kapag wala, hayaan mo. Kapag meron, hayaan mo. Yun po yung utos sa Islam. Ngayon, sir, ang Katoliko, nagpa-fasting din po kayo. Sa Catholic, nagpa-fasting ang Catholic kasi pwede ang gulay, pwede ang isda, bawal ang karne. Bawal ang karne. At may oras yun. Parang po ito yung Semana Santa yata yan eh. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran. Ito Quran naman po, sir. Quran naman yung papakilala ko sa iyo. Ang Quran, salita ni Allah. Ang salita ni Allah, mismo siya ang nagpahayag, dumaan kay Angel Jibril. Sino si Jibril? Si Gabriel. Angel Gabriel, dumaan sa kanya at ipinarating sa propeta. Anong sabi ng Allah? Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Napakaganda ng sinabi niya. O kayong mga mananampalataya,
Sino yun? Ayun, na mayroong pananampalataya. Kayong mga mananampalataya, pinag-utos ko sa inyo ang pag-aayuno. Katulad ng pag-autos sa nauna sa inyo. Hari nawa, kayo ay magtaglay ng takwa. Ano itong takwa? Itong takwa, sir, para malaman mo, ito po yung pagkatakot sa Panginoon. Kasi maaaring, oo, Catholic, nagpa-fasting. Pero tanong, alam mo ba kung bakit nagpa-fasting? Di ba hindi? Hindi natin alam kung bakit ba tayo nagpa-fasting. Bilang Catholic o bilang Muslim. Ngayon, sabi ng Allah, pinag-utos ko sa inyo ang pag-aayuno katulad ng pagka-utos sa nauna sa inyo. Ngayon, sir, balikan po natin ang Biblia. Batay po sa Biblia, Jesus po yan ang tinutukoy. He fasted for 40 days and 40 nights. Afterwards, was hungry. Ibig sabihin, kung bakit tayo nagpa-fasting, para magkaroon ng takot. Ngayon, anong batayan natin sa Biblia? Ito po, si Jesus ay nag-ayuno ng 40 days and 40 nights. Nagutom at nauhaw. Ngayon po sa Katoliko, kumakain, gulay, pwede. Sa Islam po, wala kahit ano. Katulad kung paano isinabuhay ni Jesus. Kaya hindi totoo yung sinasabi nila na ang mga Muslim, anti-Christ yan. Hindi po totoo yan. Hindi ka pwedeng maging Muslim kung hindi ka naniniwala kay Jesus. Hindi ka pwedeng maging Muslim kung itatakwil mo ang aral ni Jesus. So kami mga Muslim naniniwala po kami kay Jesus. Kung bakit kami nag-aayuno, katulad ng ginawa ni Jesus, para magkaroon ng takwa. Ngayon, explain ko sa iyo. Kasi tatanungin ng iba nag-fasting ka lang, natakot ka na, paano naman nangyari yun? Ganito po yan. Halimbawa, mayroong tubig na napakalamig. Napakalamig ng tubig. Eh ngayon, fasting si Muslim. Tapos, napakatirik ng araw. Yung bubong mo pa yero lang. Talaga sa patay dahil yan. Tapos yung baso nagbumoys. Sabi nga ng iba, inumin mo na. May bubong naman, di kakita ng Panginoon. Pero sir, alam mo, hindi niya gagawin. Bakit? Kasi nangibabaw yung kanyang takwa. Ano yung takwa? Yung pagkatakot. Hindi ko gagawin yan kasi natatakot ako sa Panginoon. Utos sa akin ito, gagawin ko. Ngayon sir, anong epekto? Kung yung bagay, yung tubig, di naman makakasama, di ba? Pero bawal sa Ramadan. Kung yung tubig na yun na hindi naman makakasama sa kalusugan mo, nagawa mong iwasan, pagtapos ng buwan ng Ramadan, kahit yung malalaking kasalanan, kaya mo nang iwasan. Bakit? Kasi nangibabaw yung takwa. Kasi may position si Sir. So, ano ganyan, matalino talaga. Di ba? So, ngayon balikan natin yung sabi ng Allah sa Quran. Ano sabi ng Allah sa Quran? Ipinag-utos ko sa inyo ang pag-aayuno, katulad ng pagka-utos sa nauna sa inyo. Ngayon, sino yung nauna? Balikan natin Biblia. Si Jesus eh. Kita niyo kung makonek? Quran, Biblia, nagkukonek. Inutos niyo na pag-aayuno sa mga Muslim sa kapanahonan natin ngayon. Para daw kanitulad ng pagka-utos sa nauna sa atin. Actually, inutos din to sa mga Hudyo. Subalit, hindi nila sinabuhay. Kaya ngayon, sabi ng Allah, la'allakum tattaqun. Nawa kayo ng mga Muslim sa panahon na yun. Kayo ang magkaroon ng takot kay Allah. Ngayon, nasagot na natin, sir, yung pag-aayuno. Kasi ito, kung bakit ko sinasagot, hindi nyo naman tinatanong, wala naman nagtatanong, sagot ako na sagot. Kasi ito po yung mga nasa survey. Common tanong ng Christian. Bakit sa Muslim pwede mo kasama? Mamaya sagutin ko yan, sir. So, ibig sabihin lang yun, sir, balikan ko, meant to be dahil na. Kasi isipin mo, noon pa, palibot mo lang mga Muslim, nakakasama mo mga Muslim. Ngayon, nandito ka sa unit ng mga Muslim, salam mo. No? So, ngayon, kaharap mo Muslim. Mabilisin na lang natin, alam ko mahalaga yung oras ko. Ano ba ang tamang pagdarasal? Bilang Katoliko, paano tayo magdasal? Marami sa atin hindi alam, kahit mismo Kristiyano. Kaya ngayon iba, sir, gumawa na lang yung iba't ibang uri ng pagdarasal. Merong sumasayaw eh. Act of worship daw nila yun. Meron naman nagpapiano, gitara, kumakanta. Act of worship daw nila yun. Pero paano ba ang tamang pagdarasal? Batay sa Biblia, sayang, di ako nakadala ng Biblia eh. Pero mas madali na kasi at lumakad siya sa dakong paroon at siya'y nagpatira pa. Ang pagpapatira pa sa King James Version, King James po kasi yung gamit sa simbahan Katoliko eh. Yung English version niya nakalagay, he put his forehead into the ground and prayed. Ganun nanalangin sa Jesus. He bowed down. Sa ibang version na, he fell on his face eh. Sa ibang version, sir, went a little further and fell on his face and prayed. Ganito po ang pagdarasal ng mga Muslim. So, ganito po yun. So, ngayon, sir, yung ginawa kong pagdarasal,
Yun po ang pagkagawa ni Jesus. Kung paano siya nagdasal. Batay sa Biblia. Hindi lang tinuturo kasi ng mga pari. Yan ang nakakalungkot. So ngayon, kung makikita natin, si Jesus nagpatira pa. Ang mga Muslim nagpatira pa. Sir, ikaw na lang. Inaantay magpatira. Diba, sir? Kasi bakit? May dahilan. Di ba pag may dumarating na opisyal, sir, niya tayo. Yung guard may, customer lang dumating, sir. Kapag tayo, may dumating na mas mataas sa atin, sir, bibigyan ko, sir. Baw tayo ng baw eh. Kasi bakit? Yung utak ng tao ang siyang pinakamakapangyarihan na binigay sa isang tao. At yan ang pinaka-ibababa mo para sa Panginoon. Ibababa mo yung pinakamakapangyarihan sa iyo bilang pagpapakita ng pag-angat mo sa Panginoon. Ngayon, sir, pagtapos natin pag-usapan yung pagdarasal, gusto kong malaman mo, sir, na sa Islam, diretso na kita, si Jesus po ay hindi Diyos. Nagturo siya ng dasal eh. Alam mo to. Anong sabi niya? Ama namin. Anong sunod, sir? Sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Pag sinabing ngalan mo, Ama namin, sumalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ngalan mo o ngalan ko? Sino dapat sambahin? Ngalan mo. Ibig sabihin, si Jesus ay merong sinasamba at tinutukoy niya yung kanyang sinasamba sa mga oras na yun. At ngayon, ano pa, sir? Si Jesus ay isinugo lamang batay sa Biblia. Isinugo. Kaya nga, sir, no offense sa atin, merong mga Christian sekta, nagkakaiba sila ng opinion. Merong Iglesia ni Cristo, sa kanila, propeta si Jesus. Catholic, Diyos si Jesus. Anak ng Diyos, Diyos. Nagkataong-taong Diyos. Maraming version eh. Pero bakit kaya nagkakagulo? Kasi ginamit nila yung sarili nilang pag-unawa doon sa aklat. Pero kung babatayan natin kung ano lamang yung nakasaad doon sa aklat, nakasaad doon, prophet. In the Bible, Jesus is described as a prophet. Pag sinabing prophet ba, Panginoon yun? Hindi. Ang propeta, sugo, tagapagparating ng aral. Walida arsala rasul wa anzala al-kutub. Yun ang dahilan kung bakit pinarating yung mga propeta at ipinadala yung mga libro. Ano yung mga libro? Suhufu Ibrahim, Torah ni Musa, Zabur ni Dawud, Injil ni Isa. Ito yung Ebanghelyo. Si Isa sa Islam, si Isa, siya si Jesus. Ang pangalan niya ay Isa. At batay sa Biblia, nakalagay doon na ang pangalan ni Jesus ay nakalagay sa tuktok ng kanyang krus. Ano nakalagay, sir, sa tuktok ng krus? Inri. Ano po yung simulang letra? Ay. Ano yung Isa? Ay. Isa na taga Nazaret, hari ng mga Hudyo. Ang salita po kasi ni Jesus, para lang maunawaan niyo, sir, Aramaic. Akala namin noon, ang salita niya, Latin. Tama? Akala natin, Greek or Hebrew. Pero mali. Saan pinadala si Jesus? Sa angkan ng Israel. Anong salita sa Israel ngayon? Arabic eh. Napapanood natin, di ba, yung mga ginigera sa Gaza, sa Palestine, puro Arab eh. Ngayon, darating ba si Jesus doon, tapos magsasalita ng Latin sa mga Arabo? Hindi sila magkakaunawaan. So, ang salita ni Jesus, Aramaic. Ngayon, anong sinabi ni Jesus, sir, nung pinako siya sa krus? Napalabas na tuwing Semana Santa, in the Bible, yung crucifixion, nagsalita siya doon. Ano sabi niya? Eli, Eli, lama sabachthani. Yun yung salita niya. Ang ibig sabihin po nun, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, ibig sabihin, sir, nangangahulugan, may Diyos siya. Biblically at sa Quran, may Diyos po si Jesus. Bukod pa doon, ang paniniwala kasi ng Christian, para malaman nyo rin, sir, paniniwala ng Christian faith ay salvation ang pagkapako kay Jesus. Para wala yung namanang kasalanan. Pero ang tanong, kung talagang mission niya na tubusin ang kasalanan ng sanlibutan, bakit sinabi niya sa Panginoon, ba't mo ako pinabayaan? Ibig sabihin, wala sa usapan natin to eh. Bakit ako napako? Kaya maniwala ka, sir, sa Islam, hindi po siya napako. Pinalitan siya ng Ama. Yun po yung kwento niya sa Quran. Ngayon, sabi nila, ang mga Hudyo, sila daw ang totoong kakampi ng mga Kristiyano. Pero alam mo ba, sir, kami ang totoong kakampi ng mga Kristiyano. Ang Hudyo, paniniwala nila kay Jesus, bula ang propeta. Hindi sila naniniwala kay Jesus. Ang sabi nila, hindi yan ang totoong propeta, hindi yan ang Masaya.
Hindi yan ang Mesaya. Pero sir, ang paniniwala ng mga Kristiyano, si Jesus naman kailangan dumanak ang dugo para mapatawad ka lang. Payag ganun sir. Para lang patawarin ng isang tao, kailangan may dugong dumanak. Hindi bagat ang Diyos ang pinakamapagpatawad, na kaya niyang magpatawad kahit walang mangyaring pagdanak ng dugo. So kung ang Hudyo naniniwala si Jesus mula ang propeta, ang Kristiyano naniniwala na kailangan siyang maipako, ang Muslim po naniniwala na siya ay propeta at hindi na kailangan mamatay para lang matawarin tayo ng Panginoon. So, sino ang extreme na yun? Sabi kasi nila, ang Muslim extreme. Pero kung aaralin natin ang Islam, wala siyang extremism na tinutukol. Balikan natin yung 10 Commandments. Anong sabi? Thou shalt not worship other than God alone. Tanongin kita, ilan ang Diyos yun? Isa lang. Diyos Ama? Ano yung sunod? Diyos Anak? Naging tatlo sir. In one person na. Yun po yung sinasabi nila. Pero, ito ba ay nasa Biblia o wala? Wala po sa Biblia. Masakit, pero ako din, ganyan din ako dati. Yung Trinity ay ginawa po ni Constantine. At si Constantine, siya po ang nag-introduce ng Trinity sa mga Katoliko. Kaya nabuo yung krus. Ama, Anak, Espiritu Santo. Yun po yun. Pero kung babalikan natin ang turo ni Jesus, si Jesus hindi po nagturo ng Trinity. Adam, Noah, Abraham, Moises, wala pong tinurong Trinity. Bagkus ng panahon ni Moises, sumasamba po ang mga tao nun sa baka, sa gold na baka. Kahit sa Biblia, yun yung kwento. Sumasamba sila sa gold na baka, nagalit po si Moises ng panahon na yun. At nung panahon ni Abraham, si Abraham, ama ng mananampalataya, kilala niyo po siya, di ba? Si Abraham, sir, ang tatay niya ay naglililok ng rebulto. Ibig sabihin, humuhulma. At nung panahon ni Abraham, habang naglililok ng rebulto yung tatay niya, siya ang ginawang taga-benta. Mababasa po natin yan sa history ng mga propeta. Ngayon, nung si Abraham nagbenta ng rebulto, nagulat siya na yung mga taong bumibili ng gawa ng ama niya ay sinasamba nila. Doon po siya nagulat. Bilang isang musmus na bata na walang kaalaman, ginagawa ito ng papa ko. Sinasamba ng mga tao. Ibig sabihin, yung ginagawa ng papa ko ay Diyos nila. O ginagawa ng papa ko yung Diyos nila. Ang ginawa ni Abraham, based sa history po, ang ginawa ni Abraham, winasak niya ang mga rebulto. At yung espada, nilagay niya po yun sa pinakamalaking rebulto. At nung nagtanong sila, sino nagwasak ng mga to? Anong sabi ni Abraham? Tanungin niyo yung pinakamalaki. Siya yung may hawak ng ano eh. Baka siya yung gumawa. Alam mo sagot sa kanya? Paano yan sasagot? Paano niya gagawin yan? Hindi nga yan rebulto yan eh. Sinagot niya rin. Bakit yung sinasamba? Hindi pala niyan kayang magsalita. Ako, sir, na imausap na ako ng pari, ng mga priest, mga pastors, naniwala ka, sir, hindi nila ako masagot. Tinanong ko sila lahat yan, patungkol dyan. Ang sabi nila, ang rebulto daw, kaya hindi daw yan pagsamba. Yan ay instrumento lang. Kumbaga, hindi naman yan ang sinasamba namin, imahe lang yan nung sinasamba namin. Batay sa Biblia po, unseen ang Panginoon. Walang nakakita. Bakit yung hulma, alam mo yung kilay niya, yung hinatya ng bibig niya, alam mo. Unseen ang Panginoon batay sa Biblia. Ito pinakamasakit, sir. Ito po, batay sa Biblia, ako dalangin ko sa Allah, gabayan ko ng Allah. Kasi ito pong sinasabi ko sa inyo, maniwala kayo, hindi po ito ang gabay. Pinarating ko lang sa inyo, pero ang gabay nagmumula kay Allah. Kapag hindi ginabayan ni Allah ang isang tao, hindi siya nagagabayan. Pero bakit hindi gagabayan ng Allah ang isang tao? Kapag hindi niya ginusto ng gabayan. So batay sa Biblia, ang rebulto ay walang kwenta ang gumawa ng mga rebulto. Isa pa, Exodus, sir. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos na mapanibughuin. Pag sinabing mapanibughuin, sa magaling magwikang Tagalog, sa mangusap ng Tagalog, ibig sabihin po nun seloso. Sa Islam, seloso si Allah. Mas seloso si Allah, kaya ayaw niya ng katambal. Ito pa, sir. Utos sa Biblia, huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig, upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, ni sasambahin sapagkat ako
Ito, Yahweh ang binanggit dito. Kasi nung araw, yung Aramaic, kailangan ng vowels. Kailangan ng vowels. Katulad ng Arabic, yung, halimbawa, isang buwit na ganyan. Alif ang tawag dyan. Magiging ayan kapag may vowel sa taas. A. Pag sa baba, I. Pag ganun, U. So, kailangan ng vowels. Ang panahon ni Jesus, yung Aramaic, yun po yung Semitic language na nawalan na ng buhay. Ibig sabihin, namatay na yung lingwahe. Maraming lingwahe ngayon na namatay na hindi malaman yung original na teksto, kaya hindi nila mabasa. Pero ang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, "Inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun." Tunay na kami ang nagpababa ng paalala. Ito ang Quran. At kami ang siyang mangangalaga. Kaya yung mga translation ngayon, pag makita ka ng mga translation ng Quran, nandun pa rin yung Arabic niya sa gilid. Kasi isang patunay lang na pinangalagaan ni Allah upang sa ganun yung translation niya, magkamali man tayo, mababalikan natin yung original. Ganun po pinangalagaan ng Allah. Baka meron ka pang tanong sa'yo. Kasi actually, lahat tayo Muslim. Kahit yung mga ninunok Muslim. Nung panahon na hindi pa tayo Pilipinas, Maharlika ang tawag sa bansa natin, lahat po tayo Muslim. Anong patunay ko? Sa Maynila po, ang Manila galing sa salitang fi amanillah. Ibig sabihin po ng fi amanillah sa pangangalaga ni Allah. At sino namuno dyan ng panahon noon? Raha Sulaiman. Tama? Sultan Kudarat, Dato Lapu-Lapu, Dato Puti. Yan po yung mga namuno noon. At kung titignan natin yung kanilang mga pangalan, ay pangalan po ng mga Muslim. Kaya Sultanate of Sulu ang naunang governance natin. Yan po ang katotohanan. Ang pagdating sa iyo ng katotohanan na to, ang pag-Muslim mo sir para sa sarili mo. Dumating sa iyo ang katotohanan, laban sa gawain mo, laban sa nakasanayan mo, pero dahil katotohanan siya, tatanggapin mo sa sarili mo. Ngayon sir, tanong ko sa iyo, willing ka po bang tanggapin ng Islam? Naniniwala ka po ba kay Allah? Na binanggit ni Jesus, Eli, Eli, lama sa Baktari. Eloi, Eloi sa Hebrew, Allah, Allah sa Arabic. Naniniwala ka po ba kay Propeta Adam, hanggang kay Moises, kay Abraham, hanggang kay Jesus, na propeta rin siya, hanggang kay Muhammad? Naniniwala po kayo doon. Sa Biblia kasi, merong, hindi ko parang nasabi sa iyo, merong nakalagay doon na merong isa pang propeta na lilitaw mula sa gitnang silangan. At yun po si Muhammad. Kaya nga nagkaroon yung mga iglesia, andyan si Manalo, siya daw propeta. Kasi nga merong pang lalabas daw eh. At sa Islam, lumabas na po siya si Muhammad. Siya yung sugo na sa libutan at pinakalas na siya. Pero naniniwala rin kami na babalik si Jesus. So naniniwala po ba kayo sa lahat ng binanggit natin? So ngayon sir, dahil tinanggap mo na lahat yan, hindi na siguro natin patatagalin. Karapatan mo to sa akin, karapatan mo to kay Sir Jul, karapatan mo to kay Sister, karapatan mo to kay Colonel. Totoo yan. Karapatan mo yan sa amin at kung di namin nabigay sa iyo, sisingilin mo kami sa araw ng pagbuto. So ngayon sir, tataas mo lang yung kanang kamay mo at nakaturo sa taas. Hindi ito kondisyon. Ito ay bilang lamang. Kumbaga palatandaan na sumasaksi ka na mayroong nag-iisang Diyos. Okay? So sabihin mo sir, gagayahin mo lang muna ako sa Arabic, tapos tatagalogin natin para maunawaan mo. Okay? Ashhadu. Allahu Akbar. Sir, pa-welcome na lang natin. Lalaki sa lalaki natin. Allahu Akbar.